Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at ito na nga, no, Senator Chis Escudero, mga kababayan, umamin na po, no, na tila hindi na po talaga matutuloy ang impeachment ni VP Sara Duterte, no? Yan po ang ating aalamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Shoutouts tayo sa mga followers natin dyan. Uy, maraming salamat po sa inyong suporta sa mga nanonood palagi dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong suporta mga kababayan. At abangan nyo po, may mga surprise tayo sa mga susunod na araw mga kababayan. Abangan nyo lang po. May mga surprise tayo dyan mga kababayan. Alright, so eto na, no, pag-usapan natin. Umamin na po, no, ito nga si Senator Chis Escudero mga kababayan, no, na tila talagang hindi na po matutuloy ito pong impeachment ni VP Sara Duterte. Kung maaalala natin, no, ay nagsalita na po o naglabas ng desisyon ang Korte Suprema, no, na hindi na po pwedeng pag-usapan ng impeachment ni VP Sara ito pong taon na to mga kababayan. No, pero pwede pong i-refile yan by next year. Kala naman ito mga DDS na to. Pero eto po, nagsalita na talaga si Senator Chis Escudero, no, at siya po ay pumapabor, no, sa desisyon ng Korte Suprema mga kababayan. No, sabi ng abe, yung mga delaying tactics na yan. Oy, hindi natin alam kung totoong delaying tactics yung kanilang ginagawa mga kababayan. Pero ano sa palagay ninyo? Delaying tactics ba yun? No, yung ginagawa nila noong nakaraan mga kababayan. Ano sa palagay ninyo? No, para ang magdesisyon ay Korte Suprema. Kumbaga nakikita ko dito parang hugas kamay mga kababayan. Parang lang, parang yun lang yung observation ko. Parang sige, iakit nyo sa Korte Suprema, no, para malinis yung imahe ng Senado. Mahirap na. Baka kami masisi ng taong bayan. Kaya Korte Suprema na pinagdesisyon nila. At yan naman po ay sinang-ayunan ngayon ni Senator Chis Escudero. At ito na nga, nagagalit pa nga po siya. Ito sabi niya mga kababayan, no, binanata ni Senate President Francis Escudero ang mga nananawagan na ituloy ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte kahit ibinasura na ng Korte Suprema ang kaso. Git ni Escudero, dapat igalang ang pasya ng Supreme Court at huwag gamitin ng Senado para sa politikang walang basehan. Okay, so yan po yung sinasabi ni Senator Chis Escudero mga kababayan. Sabi pa nga niya dito, ngayon ang binabatikos naman nila ay ang Korte Suprema. Ginagamit kaming Senado para ibangga sa Korte Suprema. Diba mga kababayan? Ibig sabihin, no, mga kababayan, yung pong sinasabi ng mga tao o taong bayan, no, parang lumalabas dito base sa aking pagkakaintindi, no, pinag-aaway yung Senado at Korte Suprema. Okay, so panoorin natin yung video mga kababayan na kung saan, no, umamin na po yung pag-amin, no, neto nga si Senator Chis Escudero na pumapabor siya, no, sa desisyon ng Korte Suprema. Alright, so tara, let's go. Hindi porkit tagapangulo ako ng Senado, kamay ko lamang ang nagdadala ng tiyempo at magdidikta ng direksyon ng Senado. We are a collective body and we will be deciding upon these matters collectively also, after deliberation and via a vote. Personally, ang posisyon ko ay bilang abogado ay ito. No, sabi dito mga babayan, pagbobotohan, no, yun na kanya sinasabi. Pero sa tingin ninyo, no, papabor na ituloy ang impeachment. Gayong may mga senador, isa na nga po, no, si Senator Ping Lacson, no, sumang-ayon po siya doon sa desisyon ng Korte Suprema
No, pero gusto rin niya ituloy yung impeachment, mga kababayan. Kaya lang nagdesisyon yung Korte Suprema, no, ang sinasabi ni Senator Ping Lacson doon, mga kababayan, no, igalang no, yung desisyon o ruling ng Korte Suprema. Yun po yung sinasabi ni Senator Ping Lacson. Pero para sa kanya, no, nakita naman natin doon sa mga nakaraang interview, gusto rin niyang ituloy yung impeachment para malaman kung ano nga ba yung katotohanan, lalong-lalo na doon po sa mga impeachment complaint na kung saan ay kasama no yung pong confidential funds ni VP Sara na hindi po maipaliwanag ng maayos. Okay, so tara, tuloy natin to, mga kababayan. Nagdesisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Yan na nga. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. Ilang pananaw pa kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema? 5 sa 11 pinag-utos ng Korte Suprema na isumite ng Kamara ay kabilang sa order o kautusan ng Senate Impeachment Court mismo kaugnay sa compliance ng Kamara sa 1-year ban. Sabi nga ng isang kritiko ng Senado noong mga panahong yon, wala daw karapatan ng Senado utusan ng Kamara at tanungin ng Kamara kaugnay ng 1-year ban. Sabi ng kritiko ng Senadong yon, desisyon daw yan ng Korte Suprema. Ngayong nagdesisyon naman ng Korte Suprema, ang sinasabi ng parehong taong yan ay Senate is the sole judge of impeachment cases. Dapat wag pansinin. Ano ba yan? Talaga bang nagbabago kung ano ang tama, totoo at naaayon sa batas? Depende sa gusto natin? Hindi ba dapat? Ano man ang gusto natin, dapat ang sundin natin ay ang batas at saligang batas at ayon sa konstitusyon. Korte Suprema lamang ang bukod tanging may kapangyarihan magbigay buhay at mag-interpret ng ating saligang batas. May mga parte din naman ng desisyong hindi ako sang-ayon. Pero kung babasahin natin ang lubusan, kabilang yung mga separate opinions, halimbawa, may mga concurring opinion doon na nagsabing hindi daw tatawid ang impeachment complaint sa susunod na Kongreso. Taliwas yan sa aking pananaw, pero ito'y concurring opinion at hindi bahagi ng majority opinion. Pero nakita ko bilang abogado na minsan ang mga concurring opinion nagiging bahagi ng majority decision sa mga sumusunod na kaso pa. Having said that, maski yung mga puntong yon ay dinala at sinundan yung ilang concerns din ng Senado kaugnay sa paghiling sa House. Na desidido pa ba kayo dito sa impeachment complaint na to sa ilalim ng 20th Congress? Dahil hindi otomatiko yun. Ayon sa dalawang separate concurring opinion sa dalawang mahistrado, binanggit nila yon sa kanilang opinion. Ulitin ko, ito'y pagpapasyahan namin pero wala akong nakikitang rason at dahilan personally para hindi namin sundan at sundin ito. Maliwanag ang desisyon ng Korte Suprema. The impeachment complaint is null and void ab initio. Ab initio meaning from the beginning. Nakasaad din sa desisyon ng Korte Suprema, hindi nagkaroon mula't mula ng jurisdiction ang Senado doon sa impeachment complaints dahil sa paglabag sa Bill of Rights, particular due process of law. Pangatlo, sinabi din ng Korte Suprema, immediately executory ang desisyong ito. Ngayon narinig ko pinag-uusapan ng ilang mga bagay, kaugnay ng reconsideration, kaugnay ng pag-file ng pag-apply ng ilang mga prinsipyo sa batas, kabilang ng Doctrine of Operative Fact, pero hindi natin maiaalis na alam ng Supreme Court ang lahat ng ito. Ang Doctrine of Operative Fact, Korte Suprema mismo ang nagbaba niyan bilang exception sa null and void ab initio ruling nila sa mga nagdaang kaso. So kung nais nilang gamitin yan, ginamit na sana nila dito. Pangalawa, tapusin ko lang, at pangalawa, kaugnay sa paglabag ng due process, kinlaro din nila yon na kapag ka-violation ng due process ang pinag-uusapan, ay wala na tayong pwedeng i-review o ibalik pa dahil nawala na ng jurisdiction mula sa simula ang anumang korte o husgado. Ayon sa majority at unanimous decision. Okay, so yan mga kababayan, no, narinig natin kung ano yung explanation ni Senator Chis Escudero na kung saan
no, ginagalang at nire-respeto niya yung decision, no, ng Supreme Court, mga babayan. 'Di ba? Pero sana kung inumpisahan na yan noon pa, no, at hindi na pinatagal yung impeachment na yan, mga kababayan, di sana tapos na yan. Yun yung inano ng mga kababayan natin 'di ba? Bakit tumagal? 'Di ba? Kaya hanggang umabot pa sa Korte Suprema, no, at yan na nga yung naging decision ngayon, 'di ba? Ng Korte Suprema, at dahil diyan nagagalit nga etong si Senator Chis Escudero dahil tila di umano ginagamit po ang Senado ngayon, mga kababayan. No, ito po yan, no, panoorin natin. Dinagdagan yung procedure, definitely. Hindi ko sasabihin humirap kasi pag due process ang pinag-uusapan, hindi mo naman pwedeng sabihin, wag natin gawin dahil mahirap. Hindi mo alam kung kailan darating yung panahon na ikaw naman yung nasasakdal. At hahanapin mo naman yung due process na igawad sa iyo. So, ayokong gamitin yung salitang humirap. Niliwanag nila na yung probisyon ng saligang batas kaugnay sa impeachment, hindi mo pwedeng ihiwalay sa probisyon ng saligang batas kaugnay ng due process. Dapat magkasabay yun. So sa ngayon, ang direct filing ng impeachment through a vote of 1/3 members of the House ay ganito na, base sa pagkakabasa ko ng desisyon. Draft pa lang, kailangan nang ibigay sa nasasakdal. Yung draft dapat nakapaloob doon, yung ebidensya laban sa nasasakdal. Dapat bigyan siya ng pagkakataon, gamitin man niya o hindi, ang nasumagot dun sa aligasyon at ebidensya laban sa kanya. Dapat ibigay yung draft sa lahat ng miyembro ng Kamara, hindi lamang dun sa nagsabing pipirma. Dahil ayon sa desisyon, buong Kamara ang magpapasya at hindi lamang yung 1/3. So paano nga naman yung 2/3? They should be afforded and given the chance, basic procedural due process din on their part, to read it and to see it. So pati oposisyon o yung tutol doon, dapat bigyan din ng kopya. At panghuli, they should be given a reasonable time to be determined by the court to read it. So, dito nga, hindi pinahirap, niliwanag yung prosesong kailangan pagdaanan. So, mas mahaba-haba nga yung prosesong yon. Sir, so may finding ba in the ruling na so ng House yung kanilang impeachment powers? That was the decision precisely of the court. Ang decision ng court is that the House acted with grave abuse of discretion in violation of the constitutional provision on the one-year ban provided for in Article 11, Section 3.5 and Article 3, Section 1, particularly the Bill of Rights, ensuring that each and every person shall be guaranteed due process of law, both substantive and procedural due process. Doon sa Supreme Court ruling kasi, sa Supreme Court ruling, ang maliwanag is, ang nakitaan talaga ng mali, yung Kamara, di ba? Yun ang parang, kumbaga, bugbog sa SC ruling. Pero, and then, sir, ang Senado ang nababatikos. Paano nyo sasagutin yung batikos sa, bakit hindi kayo magkakaroon ng impeachment trial? Ba't hindi ipaglaban yung power ng Senate na to try and decide the impeachment case? Nabanggit ko kanina, hindi ba? Sabi ng mga kritiko ng Senado, hindi daw namin pwedeng questionin ng Kamara kaugnay sa violation ng one-year ban. Supreme Court lang daw ang pwede magsalita kaugnay niyan. Noong nag-decide naman ng Supreme Court na violation of one-year ban, ang gusto ngayon nilang, ang panawagan ngayon sa amin, wag namin sundin at mag-trial kami. Sole power to try and decide daw kami. Hindi naman ganun yun. Ang batas ay batas, anuman ang panig na kinakampihan mo. So, ang bumabatikos naman sa amin, Nympha, yung mga pabor sa impeachment Ang bumabatikos sa amin, yung ayaw kay Vice President Sara. Ang bumabatikos sa amin, yung klaro na gusto siyang ma-impeach at matanggal sa pwesto and who have taken their position in that regard. While I respect their position, hindi naman nila pwede kaming pilitin na kumampi sa kanila at hindi naman kami, sabi ko nga kahapon, di ba? The time not on your side does not necessarily mean I am on the wrong side. In fact, insofar as this particular issue is concerned, the Senate was proven correct by the Supreme Court.
that when the Senate exercised an abundance of caution in not rushing into it. Ngayon, ang binabatikos naman nila, ang Korte Suprema. At ginagamit kaming bala para ibangga sa Korte Suprema. Hindi ko bilang abogado, hindi yon ang posisyon ko. Because I'm still an officer of the court, although I am, as a lawyer, although I am not part of the judiciary. Dinagdagan yung Alright, so yan mga kababayan, no, narinig natin, no, itong panig ni Senator Chis Escudero, no? So anong masasabi niyo diyan, di ba? Ayan ang ba sinasabi natin, mas lalong sumalimuot. Lalong tumagal, no, yung impeachment ni VP Sara, inabot ng 1 taon mga kababayan, no? Tapos due to technicalities, no? Tapos next year ipa-file na naman nila yan. Ang tanong, no, marami pa bang gustong ituloy yung impeachment na yan, mga kababayan? Di ba? So, ano masasabi nyo po dyan? No? I-comment na lang po sa ibaba yung mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? So, yan muna ang ating updates ngayon. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Maraming salamat po muli sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.